Ito lang po yung okay, kasi so may mga tanong din pa ako dito sa inyo no, kung tingnan po natin yung pagdating dito sa tinatawag natin na Biblia. Okay? Nakabahan kami, Father. Okay po ba? Dapat matututo po kayo. Okay? Amen. Ano po ang title niya? Tuloy po kayo. Saan kayo tutuloy? Sa ano? Tutuloy saan? Sa kingdom ni Jesus. Ganun agad. Okay, first question po. Anong ibig sabihin ng Biblia? Ano po niya? Ha? Okay. Pwede ba akong maglakad? Okay. Gawin natin interesting itong tinatawag natin na Biblia. Ano po ang ibig sabihin ng Bible? Sige po. Salita ng Diyos. Sure kayo? Anong ibig? Kasi lagi natin pinag-uusapan yan, di ba po? Pinag-uusapan natin lagi yan. Lagi binabasa natin yan. Anong ibig sabihin ng Bible? Malapit na siya. Collection of different books. Yeah. Okay? Tuloy po kayo. Pakibasa po, 1, 2, 3. There is more in the heart than meets the eyes. There's more in the heart. The Word of God, a tool for evangelization. Tama po, mali. Tama. Ano ibig sabihin ng evangelization? Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag. Evangelize. Okay? Pagibasa po. In specie fac, secundum exemplar. Latin niya rin, Father. In specie fac, secundum exemplar. In specie. Luke. In specie fac. Ano yung sabihin, Father? Yan. Look and imitate the example. Okay? Anong po yan? That is? Latin. Yan, yung ibig sabihin niya. Pag-ibasa po, Look intently, contemplate, and act according to the model. Sino pa ang model? Jesus. Ayun po, yung cross. Ha? Amen. Look, parang stop, look, and Listen. sa kanya naman, look, intently contemplate, and act according to the model. God's Word, sabi nga ni Tita, God's Word daw. Ano nga God's Word? What does God's Word mean? What does it mean that God speaks? A word is a communication, a message. Clear. Word is inseparable from breath. It is the Blessed Trinity, Father, Son, and Spirit. the Spirit who speaks. What does God speak, say, or communicate? Ano nga ba? Ano ba yung pinapahano niya? Pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal? Himself? Many meanings of God's Word. His self-communication, Jesus, the Bible. Okay? How is the Bible a tool for evangelization? What the Bible is not. What do we discover in the Bible? We learn things about the author. Okay? We get to know the author himself. Sino ba yung mga author? Sino po yung author? Si Jesus. Ayan, Jesus Christ na naman. Maraming author, di ba po?
Kaya nga collection of books, di ba po? Sino yung mga author doon? Yung four Mga Gospels. Si Mark, si Luke. Malumas. Yung mga letter of St. Paul to the Corinthians. We learn things about the author's dream, plans, and purposes for us. We learn how to achieve those dreams, plans, and purposes. The Bible Gospel is good news. You, one, Evangelion. Who is God's word meant to evangelize? Ourselves, others. How can we evangelize using the word of God? The Bible is full of good news. John 13:16 to 17. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world may be saved through Him. John 13:16. 16 to 17. The Bible gives hope and assurance, Romans 5. And hope does not prove an illusion, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given unto us. The Bible also gives warning. Ano yung warning? Anong warning po ng Biblia? Ano yung mga warning? I said to you that you will die in your sins, for if you will not believe that I am who I am, you will die in your sins. Pakibasa po. Ignorance of the Scriptures is in fact ignorance of Christ. Di ba sa law ganyan din? Ano yung sa law niya? Ignorance of law does not exempt no one. It says no one. Yan po ang sa atin. Pagdating sa Biblia. The Bible, the introduction. Introduction to Old Testament. Christianity cannot escape its Jewish root. Ano yung mga roots natin sila na nakuha sa mga Hudyo? Ano po yung nakuha natin sa mga Hudyo? Ano? Ang dami natin nakuha sa kanila, diba? Tulad ng ano? Yan, lahat ng mga tradisyon, yung ginagawa natin, Eucharistic celebration. Lahat ng mga naandyan, yung mga ginagamit natin dito lahat, puro galing yan sa old tradition ng mga Hudyo. Okay? Ano pa yung mga nakuha natin doon? Ang dami-dami, di ba? Yung unang panahon, ano yung mga bawal-bawal noon? Napakarami po. Sino mga Bisaya dito? Nga naman. Bakit? Why? Jesus was a Jew. Tandaan mo natin si Jesus ay Hudyo. Sa ayaw at sa gusto natin siya ay Hudyo. Tama po mali? Siya po ay Hudyo. He was taught the Hebrew Scriptures. He loved and revealed the Hebrew Scriptures. He used the Hebrew Scriptures in his own teaching. His teaching is meant to fulfill the Hebrew Scriptures, not to abolish them. Okay? Early Christian Jews. Sino mo yung early Christian Jews? By the way, ano ang tawag sa unang followers ni Jesus Christ? Alam niyo po yung pinakauna ng followers ni Jesus Christ? Hindi po niya alam. Ano mo kung ano tawag sa kanila? Hindi, Father. New Way. Sa Tagalog? Ano, Father? New Way? Utak ni ano, no? Utak ng talino talaga ni ano, no? Ni ano Soriano, no? Di ba? Alam niya yan eh. Kaya ginawa niya dating daan. Pero ang unang followers ni Jesus Christ ang tawag ay New Way. Bagong daan. Alam na this. Kung bakit talaga ginagamit niya. Okay. Hebrew writings, we find the expectation and promise of the Messiah.
Ano ibig sabihin ng Messiah? Tagapagligtas. Hindi. Diretso agad. Ano ibig sabihin ng Messiah? Ah, hindi nga raw eh. O sige, ano ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas. Ano ibig sabihin ng Jesus? Savior, di ba? Savior. Tagapagligtas. Ano ibig sabihin ng Christ? Kristo. Ano? Nakalimutan ng Father. Messiah or the Anointed One. Ah, Okay? Yan po yan. Christian Scriptures. So, ibig sabihin ito, Hebrew writings, ngayon Christian Scriptures give clear evidence that Jesus is a promised Messiah, the Anointed of God. Napansin nyo, kay Kibuloy, anong tawag sa kanya? Son of God. Appointed. Son. Magkaiba yung anointed sa appointed. Pag sinabing appointed, Tinalaga. business. Tama po mali. Ina-appoint kita as president. Ina-appoint kita as CEO. Mali ang gamit ni Kibuloy. Kibuloy. Dapat ang sabi niya dapat Anointed. Mas divine. Pag sinabing appointed, business word yan, di ba? Okay. Yan minsan yung mga discrepancy ng iba eh. The new law, the new covenant initiated by Jesus has its own and roots in the Hebrew Scripture. Okay? Hebrew. Ano ba yung Hebrew? What is Bible? Okay, yan na po. Tingnan natin kung ano ibig sabihin talaga ng Bible. Bible comes from the Greek word, Biblia, which means the book or the writings. Okay? Kung ang Old Testament po mga kapatid, yun ang sinasabi na law. Law of God. Tama po mali. Ang Old Testament is Torah. Law. Torah. Yan ang understanding ng Old Testament ay siya ay law. Kaya nga naano yung Ten Commandments, di ba po? Talagang puro law. Pag sinabi ng Diyos, yan na. Wala na, hindi na pwedeng baguhin po yun. Amen. Hindi na pwedeng baguhin yun. Kaya nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo, nag-iba ang understanding ng Old Testament. Ang ibig sabihin ng Torah, dati law, ngayon po ay iba na. Ano ibig sabihin ng Torah ngayon? Measuring stick. Pag sinabing measuring stick, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Okay? There are two parts, Old Testament and New Testament. Pag sinabing Old Testament, ito yung Hebrew. Pag sinabing New Testament, ito na yung Christian Scriptures. Yung kay Jesus Christ na. Okay? Testament is in Scripture means agreement or covenant. Not to be confused with the last will and testament. Magkaiba po yun. Okay? Ano ba yung mga books ng Old Testament? Genesis. It is not a single book, but rather a collection of books. Contain historical writings, stories, poetry, songs, writings, or human wisdom, writings on prophecy. A collection of the written tradition that span the whole extent of Jewish life. Jewish tradition, the law, the Torah, the prophets, the Nevi'im, writings, Ketubim, Christian Bible, Pentateuch. Ano yung Pentateuch? Yung 5 books. The first 5 books. 5 books of the Old Testament. Testament. Historical, wisdom, prophets. Yan yung Pentateuch. Kailan? Yung history, wisdom, prophecy. Alam niyo na po ba yan? Minsan kasi, pag binabasa yan, mali-mali eh. Di ba yung mga first reading? Hindi nila malaman kung prophet ba siya, writings. Marami pa na nakamali dyan. Tingnan nyo lang po. 5 containers. Specially
revered by the Jewish people as containing those traditions that have substantially descended from Moses, the hero of the Exodus. Tandaan po natin mga kapatid, sino yung greatest of the Old Testament? Sino ang greatest prophet of the Old Testament? Prophet? Si Moses. Sino ang greatest prophet of the New Testament? Jesus. Jesus. Jesus Christ, di ba po? Kaya nga kung tingnan mo yung transfiguration, very important yung comparison between the two. Tama po mali. Umakyat, anong bundok ang inakyat ni Moses? Mount Sinai. Sinai. Si Jesus Christ, anong bundok ang inakyat niya? Mount Tabor. Sinai, Tabor. Jesus di ba umakyat sa doon? Anong nangyari kay Moses? Pinipresent yung Old Testament. Ay yung Ten Commandments. Ano nangyari kay Moses with the burning bush? Pumuti. Napansin niyo po, pumuti siya. Jesus Christ, umakyat sa bundok ng Mount Tabor. Ano nangyari sa kanya? Nagniningning. Ano nangyari din po? Nagniningning. O nag-transfigure, itsura niya. Pumuti. Napansin mo yung dalawa, parehas siya ang kanyang tinatawag na Kung sa Old Testament, ang present doon ay Ten Commandments. Ano naman yung kay Jesus Christ? Ano yung pinag-test ni Moses at saka ni Love God. Yung the ni greatest Elijah. command. Anong sinabi sa kanya? Hindi alam ko anong sinabi, di ba? Nung mag-transfigure ang ating Panginoon Kristo, ano nangyari sa kanya? Sino ang nakita doon ng dalawa na kasama niya? Si Elijah tsaka Si Moses at saka si Elijah. Elijah. Di ba po? Yes. May kasama din siyang dalawang apostol, di ba? Dalawa o tatlo? Dalawa. Bundok. Nag-transfigure parehas. May Old Testament, present ay Ten Commandments. Kay Jesus Christ, ano sinabi? Oy, Jesus. Oy, Jesus. Tandaan mo. Kailangan mong bumaba. Kailangan harapin mo yung PDR. Ano yung PDR? Passion, Death, and Resurrection. Yun po yun. Yun yung sinabi ng dalawa. Alam nyo na kung anong nilarepress ng dalawa. Hindi ka pwedeng manatili dito sa mundo. Kailangan mo rin bumaba. Kasi Moises, bumaba. Tama po, mali. Pero ano sabi ng disipulo niya? Hindi. Dito na lang tayo. Mas maganda dito. Di ba yung gusto ng dalawa? Pagtatayo namin kayo. Pero hindi. Parehas bumaba. At ano ang hinihingi dito sa inyo? Sa Good Shepherd. Ito ba talaga ang mountain ninyo? Ito ba ang bundok ninyo? Ito ba yung comfort zone? O hindi? Hindi nga comfort zone eh. Hindi nga comfort zone, Father eh. Hindi ba ito? Ang dami ng paghihirap, pagsubok. Kaya hindi comfort zone. Hindi comfort zone. Hindi, comfort zone nyo ito. Di ba po? Ito yung San Diego. Pag nandito kayo, di ba? Nag-praise and worship kayo, nakita na naabutan ko kayo kanina eh. Nag-a-acts kayo eh. Di ba po? Books that deal with the covenant between God and Jewish people, given through Moses, the central event affecting all Jewish life. Scroll and the Pentateuch are kept in a prominent place in the synagogue. Ano ba itsura ng synagogue? Bahay dalanginan. Ano ang pinagkaiba ng synagogue at ang temple? Hindi namin alam, Father. Ito po parang synagogue ito. Bahay dalanginan. Okay. Ito po, dito binabasa ang Old Testament. Dito. Ano yung temple? Ano nangyari sa temple? Ano po doon? Ang nangyayari doon sa temple ko mga kapatid, na yung slaughter. Lahat ng ino-offer doon, pinapatay doon sa altar. O imagine niyo na. Anong klaseng merong altar? Anong merong nangyayari doon? Anong mga merong ka makikita doon? Mga dugo. Kasi yun ang ino-offer nila. Kailangan patayin sila
doon mismo sa altar as an offering. Pero ngayon po iba na. Napansin niyo po, napakaganda ng liturgy ng Catholic Church na ando na yung offering. Ano pong ino-offer ng mga tao? Sarili. Pag pumunta ng simbahan, sarili na ino-offer nila. At doon din nangyari lahat ng pagbasa. Tama po, mali. From Old at saka New Testament. Kung na-appreciate niyo po ang misa, ganun sa kaganda. Kuha niyo na po. So ito po synagogue. Yung temple na ano yung offering. Bilisan na po natin kasi medyo mahaba po ito. The Pentateuch is also known as the Torah. Anong Torah? No. Measuring stick or the law. Means teaching. It is revealed as God's special teaching to the people of Israel, represent the divine guidance that God gives to the people for the pilgrim on earth, sometimes called the law. Understanding the law, secular understanding, ano yung law? Negative view on law, something that restrict our freedom. Totoo ba yun? Inaalis ba yung freedom natin ng law of the land, yung civil law? Hindi naman siguro, no? Context. Forces us to do things that would, things we would prefer not to do. Hindi, kulong ka. Anong nangyari ngayon, di ba po? Nakukulong. May kulong ba dito sa atin? Kahit nagkakasala na. Depende. Maglalagay lang ng ano. Depende pa. Pag tapos na, tinatanggal na. Ganun lang ba yun? Okay. We obey only because of what might happen to us if we do not obey. Sa Jewish understanding naman, for guidance, a help in keeping sight of the covenant, act of a loving God who asks us to respond. Therefore, Torah, not to be taught as a mass of demands made by God to limit freedom. Sa atin ba sa religious natin, sa religion natin, may freedom ba tayo? May freedom wala? Meron. Like for example, sige pa, ano yung freedom natin? Freedom na ano? Ano yung common na freedom na understanding ng Catholic Church? Sa atin mismo, sa mga ginagawa natin sa simbahan, may freedom po ba? May freedom wala? Hindi naman tayo nag-iiwalay, di ba po? Hindi naman nakahiwalay ang babae sa lalaki. Hindi naman nakapal na kailangan, di ba po? Kaya may mga suot ng iba, minsan mga naka-short. Naka-planche. Mga naka-spaghetti, di ba? Mga ganoon. So, ibig sabihin nito, hindi talaga i-strict na gusto, okay? Unlike nung unang panahon, di ba po masyado yata strict ang Catholic Church noon, ano? Pero ngayon, bakit kaya? Adapting. Kasi ang mother dati, ang haba ng... Ngayon makita mo mga mother, nag-single panda. Dito na lang, dati noon, ito lang makita mo. Ngayon, iba na. Di ba po? Kita mo kayo mga pare, lumalabas pa kami ng kasutana. Di ba? Hindi na. Noon, ang pare noon, pag lumabas yan, kahit saan pumunta, kailangan na ka. Ngayon, hindi na. Kaya hindi mo na alam kung sino yung pare. Tama po ba? Kaya naming fake. May nag-visa na ba sa inyo dito na fake? Hindi namin alam. Kayo? Hindi, Father, hindi lang alam. Hindi mo alam. As an instrument of freedom, as an expression of God's love. To adopt the attitude, the deepest attitude towards the demands that the new covenant makes on us. Historical books, ups and down of Israel. Yan po yung mga tinatawag natin mga historical books. Yan po ang history nila. Kung paano siya nagawa. Okay? Kaya nga, pag hindi po natin alam yan, i-interpret natin ang Bible according to our own interpretation. Dapat alam natin po yan. Iwan ko rin lang sa inyo. Tingnan niyo. Basahin niyo po. Print niyo na lang. Okay na.
kahit may copyright. It is primarily a story of infidelity. Ano ba yung infidelity? Pagtataksi. Hindi tapat. Okay. Kumusta naman ang mga taga Good Shepherd? May infidel ba dito? Sana naman wala. Dami kasing community ng mga ano, yung ganun. May mga alam po ako na nagkakagustuhan mismo mga sa member of the community. And later on, ayun na. Yung mga ganun. Hopefully wala dito sa inyo. Wala naman po dito, no? Wala naman, Father. Contento na kung ano meron. Yes, Father. Okay. Suffering and setbacks that afflicts the people are understood a punishment for not obeying the covenant. Okay? Destruction, Babylon, story time. Okay? The writings, human faith, some wisdom, Job. Okay? Common understanding predicts the future. Diba? Yun ba ang ibig sabihin ng prophet? Napipredict niya? Nostradamus? Yun ba yun? Pag sinabing prophet, propeta ba si Si Nostradamus? Hindi. Anong tawag sa kanya? Hindi siya propeta po ha. Mga manguhula tawag doon. Okay? Main activities of the prophet, yan po, to be a messenger of God. Hindi nananakot ng tao. To be God's prosecutor. To make known God's will. Each of the prophet is a unique figure with an interesting difference in outlook and perspective. Amos, Hosea, yan ba yung mga prophet sa Isaiah? Pinaka-famous ay sino? Si Isaiah. Yan lagi binabasa ni Jesus Christ, di ba, sa Old Testament. Sa Torah, use the image of suffering servant to figure the Israelites exile. Bihira yan kay Amos na yan at saka kay Hosea. Jeremiah, ito rin, common din po ito. Tingnan niyo po kay Jeremiah. Ano kay Jeremiah? Best known for the conviction that the conquest of the Babylonian was God's will. Ano na pong present niya ang pangalan ng Babylonia ngayon? Ha? Iraq ba? Iraq ba ang Babylonia ngayon? Ha? Nasa Middle East siya. Iraq. Exilic events were punished for the rejection of God's law o the law of God. Ezekiel, yan, common din po yan. His main concern was to be the spiritual being of the exiled people in the continued relationship to the religious life that they left behind the Palestine. Writing expressing faith commitments of the early Christian communities. The writing themselves tell us a great deal. How and why Christian communities came into being, about ups and downs experienced by the first few generations of Christians, and about the character of the early Christian faith and practices. Ilan po ang New Testament po? 27. 27. At na gospel. Ang Old Testament po ilan? 72. 27 ang New. Ay, hindi pa. 72 lang. Yan po. Three categories, the Gospel, the letters, and others. 6. Alin po dyan yung tinatawag na synoptics? Sa four Gospels. Yung tatlo pa. Ha? Yung tatlo. Alin po dyan Mark. ang tinatawag na synoptics? Dyan sa apat na yan. Matthew, Mark, Luke. O si John. Synoptics. Synoptics. Optics. Si John. Si John yung nakakita. Hindi. Optic, di ba? Ibig sabihin sa mata. Ano yung common dyan? Ano yung common na tatlo?
At alin na yung iba? Matthew, Mark, and Luke. Correct. Si John ang naiba. Si John ang naiba. Yung tatlo po, yan yung tinatawag na synoptics. Halos parehas ang mga writings ng tatlo. Ang naiiba lang ay kay John. Anong pinagkaiba ng synoptics dito kay John? Atin na natin yan ha. O tandaan niyo po mga kapatid ha, very important po ito. Diyan sa four Gospels. Kasi diyan umiikot eh. Pag tinatawag natin ng New Testament. Okay. Ang synoptics po, tinitingnan niya na halos parehas ang writings. Yung tatlo. Ang naiba lang ay kay John. Bakit? Ano ang tinutukoy pagdating kay John? Ano ang writings ni John? Talks about what? The divinity of Christ. Yung pagiging Diyos ni Kristo. Synoptics. Ano yung tinitingnan doon sa synoptics? Pagiging tao. Maliwanag po. Yung three Gospels talks about all kung ano yung pagiging tao ni Kristo. But the Gospel of John talks about the divinity, yung pagiging Diyos ni Kristo. Yung tinatawag na Christology. Clear po? Christology. Oh, Father. Clear. Halos parehas po yung tatlo talaga. Parehas na parehas sila. Even though iba-ibang years. Okay? The first three Gospels are often referred as synoptic Gospels. The term synoptics comes from the Greek word meaning to see or look together, to see things the same way. Nabanggit ko na po kanina. The Gospel of John is the fourth Gospel. It is quite different from the synoptic Gospels. The Gospel of John has a very few of the saying and stories that we find in the synoptic Gospels. Very few. John's Gospel has a quite different picture of Jesus. Ano yun? Yeah. There are 21 letters or epistles in the New Testament, divided into general groups. Letter of Paul, Catholic epistles with the exception of the Hebrews. The Pauline letter, 13 letters, are attributed to Paul. Some letters are not actually written by Paul, but in Paul's name after he had died. Oh, hindi lahat yun ha. Yung mga Paul's letter, Corinthian, Ephesian, hindi po lahat yun sa kanya. Nung mamatay siya, may nagtuloy. The some letters are undisputed and disputed. Ano ibig sabihin ng disputed and undisputed? Na po natin yan. The undisputed letter of Paul, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Philippians, 1st Thessalonians, Philemon, and the disputed are Ephesians, Colossians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and 2nd Thessalonians. The primary reason for the disputed about the Pauline authorship of the disputed letters have to do with a significantly different vocabulary, style, and theological views. Ano ibig sabihin ng theology? The study of God. But the disputed, the Pauline authorship is not necessarily believed to dispute the author of these letters. Because of the ending, very different. It is quite letter, but in some appropriate classified as a written homily. Catholic means universal. Relatively brief. There are 7 of them: James, Peter, John, and Jude. Acts of the Apostles, Revelation, viewed as the first church
history ever written. Written by the author, same author who wrote the Gospel of Luke. Both are addressed to a certain Theophilus. Apocalypse. Yan na, di ba namin natatakot dyan? Di ba po? Dami dyan. Heavenly mysteries. Pero iba-ibang interpretation dyan, kaya dami natatakot pagdating sa Revelation. Di ba po? Pero hindi nila alam. Usually during the times of persecution. Kaya nga na-create yun eh. Kasi persecution ng mga tao. Okay? Persecuted. It tries to encourage the faithful with having a vision that promise God's ultimate victory at the end. The Gospel of Mark. Ano ba sinisimbolo ni Mark? Pag sinabing Mark, ano siya? Leon. Ha? Leon yan. Bakit? Bakit Leon? First to be written. Kailan? The author is generally considered as John Mark. Traveling companion of St. Paul, Acts 12:12. Companion niya ni St. Paul, si Mark. Cousin of Barnabas, Paul signed during his imprisonment by the Romans was with Peter in Rome. Lion. May pakpak na leon si Mark. Okay? Kailan po sinulat? Tandaan mo yung mga writings nila. 65 to 70, Anno Domini. Sinulat siya sa Roma. The Jewish Christian wrote to the Gentile audience. Gentile audience. Okay? Kung sinabing Gentiles, ano ba sila? Mga pagano. Okay? Pagan. The shortest gospel. As it brings us along to side by Jesus. Portrait of Jesus was influenced by Peter the Apostle, who was a constant companion on his travel through Palestine. Reading Mark is like seeing Jesus in the eyes of Peter. Okay? What do we learn about Jesus from Mark? Yan. Suffering Messiah. Tandaan niyo po, pag kay Mark, suffering Messiah siya. Okay? Very important po yan. Suffering Messiah. Jesus who asked his disciple for a radical change. How should Jesus bear his hardship? Mark answered, they should look at the cross and their crucified Lord. Jesus who suffered and died for us show us that we too must be faithful even during suffering. Ito para sa inyo. Para po sa inyo si Mark. Suffering, sir. Gospel of Matthew. Oh. Ano si Matthew? May pakpak na tao. Kung kay Mark, may pakpak na leon. Okay. Probably the author was a Jewish Christian, a teacher familiar with the Jewish custom in its religion. Writing directed to the Jewish audience. O, sa mga Hudyo na. Kanino? Sa mga pagano. Ang kayo naman, kay Matthew, sa mga Hudyo na. Okay? Filled with Jewish expressions, around 70 to 90. Kanina, 65 to 70. Yung kay Mark. Pinakaunang written kay Mark, ito yung pangalawa. The Holy Gospel used the word church and concerned with the church organization. Church sang sa kanya. Sometimes called the church gospel. Ito kay Matthew. Most quoted gospel. More saying than other gospels. Sino nga ba si Jesus para kay Matthew? The fulfillment of all God's promises that came down through Moses and the prophet.
Siya po yung fulfillment. Kanina ay suffering. Ito naman fulfillment. The greater Rome, giver and teacher, new Moses. Kaya nga nagkaroon comparison kanina. Kay Luke naman, ano naman sa kanya? Ano ba yung ox sa Tagalog? Ano ba yan? Parang ano? Oxen. Yan ba yung Parang bull. parang aso ba yan? Hindi. Ha? Hindi. Ano ba yung ox? Box naman pala. Ox. Written by the Gentile in beloved precision, well-educated po itong nagsulat dito. The Gospel is written in fullest Greek. Around 80 to 85 AD. Bakit nga ba sinulat niya? He wanted the Gentiles to know that Jesus was the Savior of the whole world. Portrait of Jesus. Ito na yan. Pagdating kay Luke, ano siya? Ayan siya. Merciful and mercy and compassion. Yung kay Mark ay tandaan niyo na po. Cares for everyone but shows special tenderness for the afflicted and oppressed. Respect everyone and defends the dignity of all. Sensitive to women. Feminist, di ba ka-feminist dito? The Gospel of John. Sorry. Church deepest believe in Jesus, different from the synoptics, not interested in simply giving narratives of Jesus' life and ministry. Hindi siya concerned diyan. Yung pagiging tao ni Kristo. Ulitin ko, yung buhay ni Kristo at yung kanyang ministry. Anong concern niya? Yung bulag na nakakita, yung patay na buhay, yung pilay na kanakan, yun ang concern niya. Yung mga milagro na ginawa ni Jesus Christ. Feeding, yung mga feeding na ganyan. Yan. Primary interest to give deepest insight in the meaning of Jesus' words and deeds. Around 90 to 100 AD, probably written by the Apostle John. The beloved. John uses many symbols. He writes beautiful in poetic way. Jesus is called the Lamb of God. Jesus is named the bread of life. Jesus is the Good Shepherd. O, yan sa inyo. Di ba, Good Shepherd kayo. Ibig sabihin na kay John kayo. Yan yung nakuha. Mark, ayan na po yan, suffering Messiah. Okay, sige po. Pinipicturean niyo po. Matthew. Luke. John. Make a decision today to read the Bible. Wield the Bible as both a tool and a weapon. Expect miracles when we let God's Word touch us and others. Daghang kaagong. Salamat. Daghang salamat. Kaayo. Hindi mo Bisaya dito. Kaayong. When ako sorry